Matthew chapter 7. So dito na tayo sa conclusion ng ating mga napag-usapan since sa wide gate, sa verse 13. So ito na po yung conclusion, mga kapatid, ni Jesus Christ. Matthew chapter 7 verse 24. Therefore, everyone who hears these words of mine and does them may be compared to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, and the rivers came, and the winds blew and fell against that house, and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. And everyone hearing these words of mine and not doing them, narinig pero hindi ginawa, may be compared to a foolish man who built his house on the sand, and the rain descended, and the rivers came, and the winds blew, and slammed against that house, and it fell, and great was its fall. Now it happened that when Jesus had finished these words, the crowds were astonished at his teaching, for he was teaching them as one having authority, and not as their scribes. Praise the Lord. So ang topic natin ngayong gabi, mga kapatid, if you could take note, we'll talk about foundation inspection. Okay, lahat magsabing foundation inspection. Foundation inspection. Amen. Now, kayong mga nagtatrabaho sa house builders, kayo ang tunay na nakakaintindi ng kahalagahan ng foundation sa isang bahay. Dahil ang strength ng bahay or ang strength ng isang building ay nakadepende sa kanyang foundation. So the deeper the foundation, the stronger the house. Pero pag mababaw ang foundation, it is a weak house. At possible, pwedeng mag-collapse yung house. So, naintindihan nyo to pag sinabi nating foundation. Recently, noong February 2021 sa Singapore, nagulat sila na yung tinatawag na Araucaria tree, biglang natumba, walang bagyo, wala namang malakas na hangin, biglang natumba at nabagsakan ng isang babae. At namatay, mga kapatid, yung Chinese na babae na yon. So na-shock sila, how come na bigla na lang bumagsak yung isang puno na healthy naman siya. No? Green na green yung kanyang mga dahon. And nagulat sila nung chinek nila yung foundation, ito ay puno na ng termites. Ang Tagalog ng termites? No, inanay na. At yun ang cause ng kanyang pagkabagsak. No, hindi natin maisip na ang isang malaking puno ay pwedeng bumagsak sa mga maliliit na termites. Yung termites, mga anay, mga maliit lang yon na para namang harmless sa umpisa. But eventually, they can silently destroy the foundation. So wag nating i-despise yung mga maliliit na bagay. Sometimes, ang pwedeng makapagbagsak sa atin sa spiritual life are not the big things. Hindi yung may trahedyang nangyari sa buhay mo, namatay lahat ng pamilya mo, and then nasunog pa bahay mo, hiniwalayan ka pa ng asawa mo or whatever. But sometimes, ang nagpapabagsak sa ating spiritual ay yung maliliit na mga kasalanan na maaring ini-ignore lang natin kasi parang hindi naman to magkakaroon ng problema. But magugulat ka na lang one day, out of a sudden, tumba ka na. Because you have ignored the foundation. Yung mga maliliit na anay na sumisira ng foundation. It is the small sin. It is the small bad habits. It is the small negligence. No? Katulad ng isang shot lang naman. Isang shot lang to. Hindi ako maglalasing, tipsy lang. Sakto lang.
or isang hit-hit lang. Or wala naman kaming ginagawang masama, chat-chat lang naman to, hindi naman to ano. Or kaya, hindi mo na ako mag-pray ngayon. Ngayong araw lang naman kasi araw-araw na ako nagpipray. O kaya pwede mong sabihin, this Sunday lang naman ako di mag-church. Ngayon lang naman ngayong Sunday lang naman. And then sunod na linggo, ito lang talaga, dalawang absent lang talaga. Hanggang sa paunti-unti ang hirap ng tuloy bumalik. So yung small, nag-accumulate to something big. So mga kapatid, ang magpapabagsak sa atin sa ating spiritual life ay yung mga little sin and little compromise na yun ang babagsak ng ating foundation. Now, ang foundation, di mo yan nakikita, right? Ditong bahay, kita natin yung bubong, kita natin yung bintana, pero ang foundation hindi nakikita. Ganon din sa paglilingkod sa Panginoon. Sa church, di naman nila alam anong mga pundasyon ang ginagawa mo sa sarili mo. Pero magulat ka na lang, bakit na-backslide ka na? Gulat ka na lang, ba't nanlalamig ka na spiritual? Gulat ka na lang, bakit naano ka na ng kasalanan? It starts from the little termites, mga anay na kumakain sa ating foundation. Basahin natin ng Psalms chapter 11, verse 3. Basahin ko sa English and then kayo magbasa sa Tagalog. Psalms 11:3, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Okay? Pakibasa po, Ninang. Psalms 11:3. Kung ang mga patibayan ay masira, anong magagawa ng matuwid? O kahit matuwid ka pa, o kahit righteous person ka, Amen. kung ang foundation ay sira, tutumba ka. So please mga kapatid, don't be overconfident. Amen. Huwag kang maging kampante sa sarili mo. Na kaya ko yan, hindi ako madaling matukso, malakas ang fighting spirit ko, kaya ko to. Huwag kang maging overconfident. Dahil pag ang foundation ay nasira, ikaw rin ay babagsak. Right? So, ang ating desire, Lord, is palalimin niya pa yung ating foundation. So, kagaya ng ganito, mga kapatid, kagaya ng pag-attend natin sa Bible study, this is a way na pinapalalim natin yung ating foundation. Hindi pwede na ang paglilingkod mo sa Panginoon nakadepende sa emosyon. Dahil ang emosyon, ano lang yan up and down, para lang yung para lang yan siyang Christmas light na patay sindi. Sunod na araw, ganado ka. Sunod na araw, wala kang gana. Kung ganoon ang paglilingkod mo sa Panginoon, di ka talaga tatagal. Kasi most of the time, wala kang mararamdaman sa paglilingkod sa Panginoon. But ang ating paglilingkod sa Panginoon is not by feelings. It's not by emotions. It's by faith. And faith is saying, kahit wala kang nararamdaman, tuloy pa rin. Hindi ka nagpipray dahil feel mo mag-pray. Nag-pray ka kahit di mo feel. Yun ang faith. Umattend ka pa rin ng simbahan kahit tamad ka na talaga. Umattend ka pa rin. Ngayon, naantok ka. Ayaw mo sana umattend ng Bible study. Pero salamat, umattend kayo. Hindi kayo nagdepende sa inyong feelings. Sabi mo nga sa katabi mo, salamat, umattend ka pa rin. Salamat. Alam ko, gusto nyo sanang mag-Netflix siguro, mag-relax ngayon. Hallelujah. So mga kapatid, huwag tayong magdepende sa... Gusto ko kasi, pag maglingkod ako sa Panginoon, yung talagang ganadong-ganado. O talagang motivated, hindi ganon. Ako, tingin nyo ba, sa lahat ng panahon, ganado akong mangaral? Panahon, ayoko nga mag-preach May panahon, ngayon nga, ayoko nga magturo Pero hindi ko to ginagawa dahil yun ang nararamdaman ko. Ginagawa ko to dahil ito ang aking pagsamba sa Panginoon. So it does not matter the feelings. It does not matter kung anong nararamdaman natin. Ang foundation is not emotion. Ang foundation ay devotion natin sa Panginoon. Don't be kagaya sa mga emotionally driven Christians. Na magsisimba lang pag ganado, pag ayaw, hindi magsisimba.
Hindi pwede ganun, mga kapatid. Dahil, paano kung ganun ang Panginoon sa atin? Sabihin ni Lord, wala ako sa mood na i-bless ka ngayon. Sabihin ni Lord, wala ako sa mood na bigyan ka ng hininga ngayon. Di patay tayo, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, hindi siya pamood-mood. Kundi consistent ang kanyang katapatan, mga kapatid. Praise God. So, balik tayo sa Matthew chapter 7, verse 24. Ito na po yung conclusion ni Jesus, mga kapatid. So, paano mo malalaman ang narrow way sa wide way? Paano mo ma-discern ang false prophet? Paano mo mapiprepare ang sarili mo sa day of judgment? Alam niyo kung paano, mga kapatid? Build yourself in a right foundation. Build yourself in a right foundation. Sabi mo sa katabi mo, build yourself in a right foundation. Ayan, mga builders natin, no? JS Builders. You have to build yourself in the right foundation. Tanungin ko kayo, mga kapatid, sagutin nyo lang sa inyong isip. Ano ba ang foundation ng paglilingkod nyo sa Panginoon? Kung ang foundation nyo ay yung mga tao sa church, ay pag may isa dyang nagkasala, tisod ka na. Hanap ka na naman ng ibang church. And then paglipat mo na naman dun sa church, meron na namang nakakatisod, lipat ka na naman. Hanggang di mo namamalayan, ikaw rin naman nakakatisod ka rin naman. Now, tandaan nyo ito, mga kapatid, lahat ng church susubukin ka, kahit saan ka mag-church. Meron at meron dyang nakakatisod. Pero the point is, hindi nga yung kapatiran ang foundation natin. Hindi ang pastor, hindi ang leader sa church, wag sila ang foundation. Dahil magkakamali at magkakamali yan sila. Tao lang din yan sila. Ano bang foundation mo? Pera? O, kung pera ang foundation mo, pag wala ka ng pera, ano na gagawin mo? Pakamatay ka na, o depressed ka na, or ma-attitude ka na. O, di ba? Jesus or Gcash? Jesus, mga kapatid. Kung foundation mo, pamilya mo, o paano pag tinakwil ka nila, di ka na rin maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, mahal natin ang pamilya natin. But still, hindi natin kailangan i-compromise yung paglilingkod natin sa Diyos dahil lang sila ayaw nilang maglingkod sa Panginoon ng tapat. Hindi mo kailangan pumunta sa impyerno, samahan sila, para lang patunayan na mahal mo sila, mga kapatid. Ang ating foundation ay hindi family, hindi church, hindi ang mga leaders sa church. Ang foundation natin ay si Jesus lang, mga kapatid. Amen? Kasi si Jesus, di ka talaga bibiguin ng Panginoon. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 3, verse 11. Pakibasa po, Brother MJ. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Amen. Wala na daw ibang saligan, wala nang ibang pundasyon, kundi dapat si Jesus lang ang foundation natin. Ba, sabi nga ng mga kanta noon, si Kristo ang sandigan, di magigiba. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Kasing taas ng kabundukan, di magigiba. O, pag si Kristo ang sandigan mo, di ka talaga magigiba. O kahit siguro minsan si pastora nakakatisod na, di tayo magigiba. Di naman si pastora ang pundasyon natin eh. Diba? Kung tao ang pundasyon natin, magigiba ka talaga. Pero pag si Kristo ang pundasyon, di ka magigiba. Ephesians chapter 2 verse 20. Pakibasa, Brother JP. Yeah, 2:20. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, kasi Kristo Jesus din ang pangulong bato sa Panginoon. Amen. Ang pundasyon daw natin, ang chief cornerstone, si Jesus, and then nakapatong naman ay yung mga apostles, mga prophets. Doon tayo tumungtong sa kanila. Ano ibig sabihin? Pag nadi-discourage tayo sa buhay, aralin natin yung mga buhay ng mga apostol. Aralin natin yung buhay ng mga prophet. At
Mahihiya ka sa sarili mo. Pero mo, ikaw, di ka nag-church dahil umulan lang. Sorry po, umuulan kasi, ayoko magkaano. Pero sila Pablo, pinagbabato, pinagkukulong, hinubaran, ninakawan. Pero sabi pa rin ni Pablo, none of these things move me. Sabi pa rin nila Pablo, we are pressed down but not destroyed. Sila nga, pinopersecute sila sa pangaral ng Jesus eh. Tayo, di lang tinanggap yung trucks natin. Discouraged na agad tayo. Ba? Parang down tayo. Yung mga apostol nga binugbog eh. O yung mga apostol nga, pinugutan ng ulo. Dahil sa pangaral nila kay Jesus, tayo, ano lang tayo ng mga kiwi, nanghihinaan ka na ng loob. So, pag inaaral natin yung buhay ng mga apostol, nagkakaroon tayo ng kalakasan, mga kapatid, na nahiya tayo sa sarili natin, Lord, sorry. Kumpara sa devotion ng mga unang Kristiyano, walang-wala pa tong sacrifice natin. Sabihin natin, pagod na pagod kami, araw-araw kami may Bible study. Buti nga, yan lang eh. Ano pa kaya yung mga apostles, mga kapatid, maliban sa araw-araw sila may gawain, nagtatago pa sila kasi nga, hinahunting sila, papatayin sila mga kapatid, underground yung kanilang buhay. So our foundation is Jesus. And then, nandun ang mga apostles, nandun ang mga prophets, sila ang ating foundation. Now, balikan natin yung sabi ni Jesus. Nagbigay siya ng napakagandang illustration sa Matthew chapter 7, verse 24. Sabi ni Jesus, meron daw dalawang klaseng builder. Sino yon? Si J.S. Builder at si... Sabi ni Jesus, meron daw dalawang builder. At yun, yung isa ay yung wise at yung isa ay foolish. Okay? Yung wise daw, itinayo niya yung bahay niya sa ibabaw ng bato. At nung dumating ang malakas na alon at malakas na hangin, hindi ito nagiba. Dahil malalim yung pundasyon. Yung isa naman, ay saan niya itinayo yung bahay niya? Sa ibabaw ng buhangin. Kung ang JS Builder, sa buhangin kayo ng bahay. Matagal na sigurong sarado yung company. Pero, itong foolish, bakit siya sa buhangin talaga nagtayo? Kaya nung yung malakas na hangin, dumaan yung malakas na tubig, ay natumba siya mga kapatid. Praise God. So, ang wise builder, hindi siya wise dahil matalino siya, college graduate siya, edukado siya. Sa Bible, hindi yun ang wise. Sa Bible, ang wise ay pag itinayo mo ang buhay mo kay Jesus Christ. Yung bahay doon ay nagre-represent ng ating buhay. Saan mo itinayo yung buhay mo? Sa bato o sa buhangin, mga kapatid? So, ang wise na tao, hindi yan yung sa IQ niya or magaling siya sa school. Kundi yung wise ay yung kanyang obedient heart. Pero yung mangmang, yung fool, tinayo niya yung bahay niya sa ibabaw ng buhangin. Now, ito ang kinaganda kung bakit kailangan natin ng bagyo sa buhay. Bakit? Para magkaroon ng foundation inspection. Hindi mo kasi malalaman gaano katibay kung hindi mo iti-testing. Right? Minsan, sabi nila, matibay itong sapatos na to, quality to. Di kailangan subukan, ganun-ganun mo talaga. Matibay ba talaga to? Diba? May testing . So yung storm, yan yung nagre-reveal kung ano talaga yung ating pundasyon. Now, lahat tayo dito, sinasabi natin, Kristiyano tayo. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Pero mag-antay tayo until 5 years or 10 years kung sino yung mananatili sa atin. Ayan, nasa buhangin pa yan, mga kapatid. Yung baby. Praise God. So, ang storm, mga kapatid, is the way to inspect our foundation. Magulat ka, di ba, Pastora, may ibang Christian na ang galing mangaral, ang galing umawit sa Panginoon, very anointed.
Pero nung nagkaroon lang ng konting problema, wala na. Hindi na naglingkod sa Panginoon, wala na. Kasi hindi naitayo yung foundation sa tamang foundation, mga kapatid. Praise God. Sometimes we are shocked, church people, who appears mature and spiritual, but in a snap, nagulat na lang tayo, nag-backslide na sila. At alam natin anong dahilan. Nasaan ba yung foundation nakatayo? Is it built on the solid rock? Or is it built on a sinking sand? And I tell you, si Jesus lang ang solid rock. All other else is a sinking sand. Lahat, gobyerno, politicians, artista, business, pera, pati sarili mo, it's all sinking sand. And ang sabi ng Bible, you are a fool pag tinayo mo ang sarili mo sa ibabaw ng buhangin. Yung daddy ko, lagi niyang ginagamit yung example, mga kapatid, na pag ang papel, nilagay mo sa apoy, nagiging abo. Natutunaw siya. Pag ang bato, nilagay mo sa apoy, nagiging kulay itim, pumapangit siya. Pero pag ang ginto, ilagay mo sa apoy, lalo siyang kumikinang. At kumikinang, napupurify siya. Parehas lang yung apoy, pero iba-iba ng materyales. So, ang tanong, hindi yung apoy. Anong klaseng material ka ba? Papel ka ba, bato ka ba, o ginto? Kung papel ka, pag nilagay ka sa apoy, wala na, depressed na, ayaw na, suko na. Pag bato ka, kung nilagay ka sa apoy, parang lalo ka pang nagiging masama. No? Lalo ka pang nagiging manhid. Pero pag ginto ka, amen, best friend mo ang apoy. Gustong-gusto mo ng apoy kasi dyan ka kumikinang. Amen? E, tingnan niyo yung mga mukha niyo kumikinang, mga kapatid, di ba? Kasi kahit may mga kahit may mga problema, tayo ay napupurify, mga kapatid, through the fire. 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7, pakibasa po. 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7. Sige, si Brother Jerry. Amen? Yes. Yan, 1 Peter 1, verse 6 to 7. 6 to 7. 1 Peter 6:7. 1. 1 Peter 1. Verse 6 to 7. That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire proving, Yeah, verse 7 na. Okay na, verse 7. may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Amen. The Bible says na ang ating faith ay much precious than gold. Yan. Pag nilagay sa fire, lalo siyang kumikinang. So, ang Kristiyano, lalong yan nagiging prayerful sa problema. Ang Kristiyano, lalo yang nagiging Bible reader sa problema. Try nyo ipag-pray, Lord, gawin mo akong tunay na Kristiyano. Kinabukasan, apoy yung buhay mo. Kasi, ang Kristiyano, hindi yan tumitiklop sa apoy. Lalo yan kumikinang. Iiyak lang yan, pero hindi susuko yan. No? May magdadrama-drama lang yan, no? Pero hindi yan matitibag. Amen. So, sabi ni Jesus, balikan natin yung Matthew chapter 7. Sino daw ano yung spiritual meaning ng mga taong wise builder? Itinayo yung bahay sa ibabaw ng bato. Sabi ni Jesus, yung mga wise builder daw ay ito. Yung mga taong narinig ang aking salita at ginagawa. Amen. Yan, sila ang wise builder. Okay? Tinatawag na doers of the word. They are the obedient Christian. Now, salamat sa Panginoon, no, na may iba sa inyo na amaze kayo sa Word of God.
May iba sa inyo na touch kayo sa Word of God. May iba sa inyo na iyak sa Word of God. May iba sa inyo na inspire, na motivate sa Word of God. Okay lahat yan. Pero ang tanong, gagawin mo ba? Dahil marami namang na-touch, pero pagkatapos, wala namang ginawa. Wow, grabe yung turo about prayer, no? Pagka-uwi, di naman nag-pray. Grabe yung turo about worship, no? Pero di ka naman nag-worship. Right? Pero sabi ni Jesus, yung mga taong after umattend ng Bible study, after narinig, pagka-uwi, in-apply, sinunod, sabi ni Jesus, mga wise builder. Kasi hindi lang sila tagapakinig, kundi sila ay gumagawa sa salita ng Panginoon. Praise God. Pero yung foolish daw, Matthew 7:26, ito daw yung mga hearers of the word lang, but not doers. Tawag ni Lord dyan, foolish. Amen, amen sa Bible study, pero di naman ginagawa. Sigaw-sigaw, praise the Lord, amen, pastor. Pero di naman ginagawa. Tawag dyan, fool. Foolish tawag dyan. So, wag lang tayong hanggang tagapakinig. Be doers of the word. Kaya pag lagi kang tagakinig ka lang, tapos hindi mo ginagawa, ayun, talagang konting pagsubok, mabilis tayong bumabagsak, mga kapatid. Praise God. Mabilis ka matisod, mabilis ka ma-offend, kasi hindi mo ina-apply yung Word of God. Pero pag i-apply mo siya, mahirap siya sa umpisa, pero titibay ka dyan. Titibay ka dyan. So, ang last, mga kapatid, yung James chapter 1, verse 22 to 25. Ito rin ay parang inelaborate ni James. Pakibasa po, Pastora. James chapter 1, verse 22 to 25. Santiago 1, 22 hanggang 25. Datapwat, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Palakas konti, Pastora. Datapwat, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ng kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ng kautusan ng kalayaan at ng nanatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalay ng taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Saan tayo pinagpala? Hindi sa ating narinig. Sa ating paggawa. Pinagpapala tayo sa ating ginagawa. Sabi-sabi tayo, blessed ako sa Bible study. O, in-apply mo ba? Dahil wala namang blessings sa narinig mo lang. You do it. Be doers of the word and not hearers only. And then, ang illustration ni James is, yung tao daw tagakinig lang is, humarap ka sa salamin, nakita mo na may rumi, tapos sinabi mo, ano ba yan? Ba't ako may kulangot dito? Tapos, wala ka namang ginawa, hindi mo siya inalis. Tumalikod ka lang sa salamin, nagreklamo ka lang, pero walang nagbago. Sabi ni James, ganun yung mga taong nakikinig lang, nakikita nila gaano sila, ano yung dapat suklayin, ano dapat ayusin, baliktad ba yung damit, o yung kwelyo di maayos. Nakita nila yung problema, pero wala silang ginawa. So ganun, mga kapatid, ang ibig sabihin ng Bible, sa mga hearers lang at hindi doers of the word. That's why, mga kapatid, gusto ko magpasalamat sa inyo. Salamat sa pagtsatsaga nyo na makinig ng Bible study. Salamat sa pag-attend nyo, kahit pagod kayo, ay pumupunta pa rin kayo, mga kapatid.
And I appreciate it very much. But still, meron pa rin question. Will you do it? Gagawin mo ba, mga kapatid? Because if you will not do it, kabilang ka doon sa foolish builder who build their house upon the sand. Pero pag gagawin mo, you are a wise builder that you build yourself upon the rock. So let me ask you again, brothers and sisters, where do you build your life? Where do you build your foundation? And I guarantee you, if you build it on Jesus Christ, you will never be disappointed. Amen. Let's pray, mga kapatid. Father, thank you, God, for your words. Napakasimple lang, O Diyos. Pero napakalalim at tumatagos sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord, sa mga panahon na hanggang kinig lang kami, hanggang amen, pero hindi namin ginagawa sa aming mga personal na pamumuhay. Pero simula sa gabing ito, Panginoon, by your grace, tulungan mo kami not to be hearers of your word, but doers of your word. We don't want to be like that foolish builder who build his house upon the sand. Kaya nung dumating ang malakas na bagyo, natumba siya. Pero ang taong sumusunod sa iyong salita, darating man ang malakas na pagsubok, ang unos ng problema, ang hangin ng mga trials. Ngunit hindi ito magigiba dahil nakatayo sa ibabaw ng bato at ang bato na yon ay ikaw, Panginoon. We bless you tonight in Jesus' name. Amen, amen.